kaya niyo bang isugal ang buhay ng inyong pamilya para lamang sa isang akusasyon na walang katotohanan? Anong sagot niya sir? Kaya po. Kaya sir. Pwede nating follow-upan sir. Kaya sir. Sa amin, sir, hindi naman kami magsugal ng sarili namin, pati pamilya namin, kung kung hindi kami nagsasabi ng totoo. Yun lang masabi namin, sir. Saka ito sir, yung ginawa namin para sa ating bayan dahil sa talamak na ang daming mga nasalanta ng bagyo doon sa Mindanao, yung mga flood control project sir, yun yung mga isa na dahilan dahil na nandito kami ngayon dahil yung budget talagang nalaman namin na napunta sa kawalan at ginamit sa pansarili lang na interes. Yes sir. Sir, good morning. Para sa akin, sa edad ko na to, balang araw magkakaroon din ako ng apo. Magkaroon ako ng mga pamangkin na hindi pa pinapanganak ngayon. Kung itutuloy pa itong ganitong kalakaran ng ating gobyerno, kawawa yung magiging future ng mga anak natin. Especially yung education, food, at saka health nila. Yun lang po sir, maraming salamat po. Okay, so follow up sir. So, napabalita na ngayon, di ba, na maraming mga na-involved na names nagkaroon na ng komento regarding sa paglabas nyo. So, anong mensahe nyo sa kanila? Yes sir, sa'yo sir? Sa kanila, kung hindi sila maniwala sa amin, bastang nagsasabi lang kami ng totoo. Yun na, sir, sa amin na pero sa tagal namin sa pagtrabaho dyan kay Kung Saldi, na-issue kami ng ganyan. Hindi kami magsasabi ng kasinungalingan. So, bahala sila kung anong sabihin nila. Basta yung sa amin, yung totoo lang. Yes, sir. Ay sir, lahat naman na ito nakasalalay sa aming buhay, lalong-lalo na sa aming pamilya. So, ang lahat ng sinasabi namin dito sir ay pawang katotohanan lang. Based doon sa aming mga trabaho kay former Congressman Saldico. Yun lang po. Sir? Ang masasabi ko lang ay lumabas kami nito para sa katotohanan lang. Expected na namin yung mga yung mga maninira sa amin sa mga personal. Sa amin lang, pawang katotohanan lang at kung ano yung nakita lang namin. Para sa susunod na na henerasyon kasi tatanda rin naman kami, tayong lahat. Kaya kami lumabas yung totoo lang ang sinasabi namin. Walang halong biro o kaya basta yung katotohanan lang. Yan. For the very beginning sir na sinimula namin tong laban namin na to, ang sinasabi sa amin ng abogado namin na si Atty. Levy, ang katotohanan lang ang sasabihin niyo. Huwag kayong magdagdag, huwag kayong gawa-gawa ng istorya na kung anong mga istorya. Patunayan niyo kung anong totoo. Yun ang sinasabi ni Atty. Levy. Yun ang ginagawa namin ngayon. At dapat hindi nila kami dapat gaganyanin, gigipitin. Imbestigahan muna nila lahat. Una, yung simula paglabas ni Tap Orly Gutesa, yung mga kontraktor, yung mga lahat ng involved mo na. From the very beginning, i-review nila kung anong pagkukulang. Bakit napakatagal na to, bakit hindi pa matapos-tapos. So, kaya yan ang isang rason bakit sinuportahan namin yung mga affidavit nila ni Kung Saldi at ni Tap Orly Gutesa, Master Sergeant Orly Gutesa. Okay, so this is my last question sir. Ano ang nagtulak para ilahad, itathala regarding sa, revelation na to, regarding sa flood control issue nito? Ano nagtulak sa inyo sir? Second sir, second. Ano ang nagtulak sa inyo para ilantad ang impormasyon na ito? Hindi na namin masigmura sir ang ginagawa nila. Na halos kasamahan namin lahat, nakasaksi.
at sila mismo na hindi nila alam ang perang dinideliver nila ay galing pala sa masama. Akala lang namin noon, kasi negosyante si boss, akala lang namin noon na in good faith galing ang pera. Pero sa pagka namin, tuklas namin ng pumutong flood control, doon namin na pagtanto na nasa maling pamamaraan pala yung pinanggalingan ng pera po. Sir, sir. Sa amin sir, para sa akin ay yun lang nang masasabi ko sir, yung totoo saka anong katotohanan. Saka yung hindi namin alam yung yung pera na yon na dinideliver namin sa mali-malita na yan ay wala kaming alam talaga pagdating sa mga ganyan. Ang alam lang namin talaga ay yun nga, pagkasabi ni Sarge na negosyante si boss, yun lang pang namin na hindi namin alam pala na galing pala sa flood control na yan. So yun lang pang masasabi. Sir. Yun nga sir, gusto namin na matuldukan na rin yung mga kasinungalingan nila tungkol sa mga pera na galing sa flood control. At yun nga po, lumabas kami para yun na, tuldukan na namin yung mga ganitong korupsyon sa ating gobyerno ngayon. Sir. Ang sa akin lang sir na lumabas kami dahil gusto namin masuportahan yung mga sinabi ni Boss Saldi saka ni Master Sergeant Gutesa na totoo yung sinasabi nila. Kaya dito kami ngayon para suportahan namin, para maging katotohanan, lumabas yung katotohanan. Sir. Parehas din lang sir. Ayun lang. Last ako guys ha. Last okay. Sunod ako. Last okay. So, nagkaroon ng komento si Senador Lacson. Anong masasabi niyo sa kanya? Sa pag-discredit sa inyo, 18 na Marines. Sir, ikaw na sir. Ang masasabi ko doon sir ay totoo lang kung ano yung nilad namin doon sa statement namin, based lang din sa katotohanan. Yun lang sir. Sir. Ganon din sir, kasi kanya sir yan kumbaga sa statement na rin niya sir, saka yung anong nakalagay sa affidavit namin sir, at yun lang talaga ang totoo. Yun lang sir. Sir, from the very beginning sir, ganun talaga. Hindi kami nag-iimbento ng mga salaysay namin dyan sir. Kung ano nakita namin, yun lang sinalaysay namin sir. Kaya dapat sana sir, usisain, i-prioridad, ang dapat i-prioridad na imbestigahan, at para mapanatag ang lahat ng kababayan natin na bulag sa katotohanan. Yan lang po sir. Sir. Sa akin sir, siguro nasabi niya lang dahil hindi niya alam ang pangyayari sir. Pero siguro kung malaman niya yung punot dulo, siguro maintindihan niya kung bakit nasabi namin na tungkol yan sa issue na ganyan sir. Sir. Mas maganda siguro sir kung gano'n din lang ang ano nila sa amin is magkaroon ng investigasyon talaga sir. Hindi ba kayo nagpahinaan ng loob? Wala. Hindi, sir. Dito na kami sir. Kumbaga basa na kami sir eh. Sir, nandito na kami sir, sana dapat tutukan nila kung saan ang galing at sino-sino ang nagsusuporta sa mga ganyang aktibidad, maling gawain ng gobyerno sir. Thank you. Next question guys. Yan, isa lang. Guys, ano mas masarap na pagkain? Doon sa safe house nyo ngayon o sa bahay ni Saldi? Ayan, tanong mo Ano mas masarap ba? Saan mas masarap ang buhay? Doon na nung nasa Saldi kayo o kung saan kayo naninirahan ngayon? Okay naman sir, hindi naman kami nagtatago sir eh. Nasa ano lang kami. Saka sir, sanay naman kami sir sa Sanay. kahit sardinas lang. Doon na kami hinubog ng Marine sir sa ganong buhay. Kaya sanay po kami na kahit mahirap lang ang buhay sir. Basta yung totoo lang, yun ang gusto naming ilahad, patutuhanan yung mga nangyari sa budget ng ating bayan. Sa ganito tanong, ano yung panawagan nyo sa sambayan ng Pilipino?
Panawagan sir sa sambayanang Pilipino, panawagan namin na sana suportahan niyo kami sa mga kasundaluhan. Huwag naman silang mag-comment ng negatibo muna sa amin. Pag-aralan muna nila at intindihin yung aming salaysay kasi kami po yung nandito sa sitwasyon na ito. Kami po yung frontliner ng mga pagbabasura nung nandun kami sa kay Kung Saldi. Dahil yun po yung trabaho namin. Yung protektuhan yung buhay niya, yung pamilya niya, at hindi nga namin alam yung yung pira kung saan nanggaling. Huli na rin po namin nalaman na galing pala sa maling sistema yung budget na yon. So, panawagan namin sa inyo, yung mga kababayan namin, na sana intindihin nyo naman kami. Kasi para naman sa atin ito nilabas lang namin yung katotohanan at tawang katotohanan lamang yung mga sinasabi namin dito sa statement namin. Yun lang po. Next. Ayan. Isa lang, kahit sino sir no, pwedeng sumagot. Sir, kahapon kasi nagsampa ng reklamo si Sec Eduardo Año kahapon sa DOJ, yung sa 18 Marines po at sa kay former Congressman Mike Defensor at kay Attorney Libby kahapon. Sir, ang tanong ko po sa inyo, ano po ang reaction niyo sa sinabi ni Sec Eduardo Año na wala daw katotohanan na nakatanggap siya ng envelope? Kahit sino po. Sa akin sir, yung ginawa niyang pagsampa ng kaso laban sa amin, parang mali naman po ata kasi dapat dahil kami nagsasabi lang ng totoo dito, kami na yung nagsabi ng totoo at katotohanan tungkol doon sa mga anomalya sa May pagkakasuhan. pira, kami pa yung kakasuhan nila. So mali naman po yun sir. Dapat mag-imbestiga sila at pag-aralan talaga yung kung ano ba yung nangyari talaga, na hindi sila maghusga o mamaya may mga kinalaman siya dito o inililis niya yung issue tapos binabalikan kami. Di kami yung naglalad po ng dito ng katotohanan Bakit kami yung kakasuhan? Mali naman po yun. Yun po sir. Sir, Sir, kahit ordinary yung mamamayan na kami, sir, civilian na kami ngayon. To the Armed Forces of the Philippines, sir. Ito yung panahon namin, sir, para matagal na kaming nawala sa serbisyo, sir. Nagkaroon kami na sana ng permanenteng trabaho dahil dyan sa flood control na yan, nawalan kami tuloy ng trabaho. Ano yung ibubuhay namin ngayon sa sa pamilya namin? Sir, bali alam niyo naman siguro kung ano kadelikado ngayon yung buhay namin. Sana po pusisiin nyo ng maayos bago kayo magkomento. Sana po magkanda kayo ng special investigation laban sa amin kung may mali man kaming nagawa. Kasi sa amin, sir, katotohanan lang naman ito. Kasi gusto namin matuldukan ang korupsyon ng ating bansa. Masyado nang malala. 18 point something ang utang ng Pilipinas ngayon, sir. Ano mangyayari sa future natin? Anong mangyayari sa future ng mga kabataan, mga anak natin? Mga apo natin? Sir, maawa naman po kayo. Pusisiin nyo ng maayos. At saka, bigyan nyo naman kami ng halaga bilang isang dating sundalo. Wag nyo kaming gawin lang man na sinasabi nyo na walang credibility. Kasi sir, hindi kami gumagawa ng kwento dito, sir. Takot lang namin sa inyo. Kasi malaki respeto namin sa inyo, sir. With the rank of general, with the rank of colonel. Malaking respeto namin sa inyo. Sana po maintindihan nyo kami. Dahil taong bayan at bansa natin ang nakasalalay dito sa korupsyon na to. Maraming salamat po, sir. Sir, wala na. tanong ko, nag-umpisa kayo kay Congressman Saldico, kayo ba'y active pa? Negative, sir, negative.
So, Retired ano na po kayo? yun, retired. Discharge ako sa military service, sir. So, mula nung lumabas kayo, sir, sa itong 18 Marines, may natatanggap ba kayong pagbabanta sa inyo na o wala pa? Basta yun, before kami lumabas, sir, may merong nagsasabi sa amin na kung sasanib kayo at susuportahan niyo si boss niyo, Congressman Saldico, magantay na lang kayo kung anong balik sa inyo. Siguraduhin niyo lang na mapataob niyo kasi babalikan kayo. Yun ang sinasabi sa amin, sir. Verbally. So, mabigat kasi dahil binabangga natin, pader talaga. Yes po, sir. Hindi lang basta-basta pader dahil konkreto talaga. So meron ding mga naglabas-labasan, so gusto lang namin linawin dahil may naglalabas-labas sa social media kasi ginigiba nga yung kredibilidad ninyo eh. Isa daw sa inyo, nasa sa event ni BP Sara sa Kuwait ay namatahan doon. Anong pwede natin linawin kung ganun yun, may lumabas na ganun na isa sa inyo daw na namatahan doon. Ang tingin ko dito, yung ginigiba na kayo'y Marine. Ibig sabihin, hindi nila pinapatutuhanan na kayo'y Marine yung iba dyan. Yes po, sir. Ano na yan sir, kamukha lang yan yung lumalabas sa social media. Yun yung Kamukha gusto lang natin. yun. Ano ang pag pumunta kami doon, ang pamasahe namin papunta doon, malayo yun. Kulang pa nga sa, wala na kaming trabaho ngayon, bakit pupunta pa kami doon? Saka hindi kami connected yan kay Vice na mag-security kami. Dito lang kami kay Kong Saldi. Yun lang sir. So ngayon, yung pinakita ninyong una sa affidavit ninyo at sinuportahan ng mga picture ng mali-malita. Dahil alam ko, yan lang yung makakatulong sa inyo na panghahawakan ninyo talaga na laban ninyo sa laban na ito. So, intact ba talaga yan na kung malita na yan? Yung mga ano na yan, kaya ninyong hanggang sa dulo. Opo sir. Opo, sir. Kung saan tayo makarating na investigasyon, halimbawa kung magkaroon tayo ng Kahit hanggang sa pinakamataas na korte, sir. Handa Talagang yun talaga yun. Kung ano yung nandun, yun na yun, sir. At hindi nila may pagkakaila yun. Dahil lahat kami nagapot noon, mga malita na yun. Sir. So yung sinasabi nila nagsisinungaling kami, sa akin siguro sir no, nag-retired ako ng 2021. After mga 1 month siguro pumasok ako kung saldi. 2021 hanggang natapos hanggang sa ngayon. Kaso lang wala na kami trabaho sa kanya. So lahat ng mga activity ni boss, alam ko, kasama ako sa mga activity dyan na tinatawag na paghahakot ng basura. Kasi ahakot kami, binibilang ng niya. So bubuhatin namin, sakay sa sasakyan. Tapos nun, dadalhin dun sa kondo niya. Tapos mga sunod na araw, doon na i-deliver na namin kung saan. Yun lang po. So pag deliver ninyo, sir, wala ba talaga kayong makikilala sa mga tumatanggap ng mga Meron, mali-malita? Alam namin. Sinabi mo daw sa mga aktibidad ninyo, may kasama bang mga chicks yan? Wala. Bukod sa pera, walang chicks. Wala po. Wala. Mga taga-ICC, hindi nag-chicks yung mga yun. Hindi na namin alam Hindi namin kung alam. sir, kasi so mayroon man siguro sa kanila na po, hindi na namin level na kung sa pambabae nila. Okay, next. Go first. Good morning po, sir. Right after nung lumabas kayo, sir, napansin namin talaga na yung media, meron talagang news blackout no, sa mga flagship program nila sa news anong gabi na yon. So, meron kayong nasabi doon sa affidavit na merong mga membro di umano ng media na nakatanggap. For the record, sir, can you tell us kung sino-sino po kaya yun para aware kami kung sino sila? And alam naman natin, ang dami na yung mga libel cases na hinaharap na ngayon kasi parang niresbakan na kanyo, naresbakan nyo kayo. Pwede niyo bang sabihin sa amin sino-sino itong mga medyo personalities? Sir, na magsagot. Sir, sa social, sa ano naman, sa media coordinator,
meron nabigyan dyan, pero siguro hindi namin masabi sa inyo sa off the record na siguro. Sa tamang panahon na lang sir, sasabihin namin sir. Kasi, Mainstream, mainstream. yes sir. Kasi pag sinabi namin ngayon, baka mabulabog sila, dagdagan naman nila yung pundo nila na pagpapagagawa naman ulit ng trolls, bagong trolls na naman, sisira naman sa kredibilidad namin. Kaya sa tamang panahon sir, ako saksi rin ako sa pagdi-deliver dyan sa mga media. Sa house, sa mga personalidad. Mayroong isang ano dyan banda sa Kapitolyo din, banda. Saksi ako dyan sir. Pero sa tamang panahon sir, ilalahad namin yan. Next. Sir, tanong ko lang po, curious lang po ako. Yung isang maleta, magkano po yung laman nila? Yung, kasi may ano yan sir eh, sa medium, large, saka medium large, small, medium large. So yung medium, small, naglalaman siya ng 15 to 30 million. Yung medium, lumalaman siya 40 to 50 million. Yung large, pwede siyang lagyan mo ng 50 to 70 million. Yun lang po sir. Okay, next. Boss, sabi nila kakampi natin si Leon Leviste, bakit daw dinamay natin yung mami niya? Para sa akin, parang ano yun, kung nagsisinungaling kayo, syempre, hindi nyo idadamay yung kamag-anak na kakampi natin, di ba? Correct. Parang pinapatibayan yung credibility ninyo kapag sinama ninyo kahit apparently kakampi natin, di ba? Ano masasabi ninyo doon? Ika nga sir, from the beginning, sabi nga namin, yung totoo lang, totoo kahit kakampi pa namin. Sabihin namin, totoo ang sinasabi namin sir eh. Yan ang nakita namin eh. From the very beginning, yan ang briefing ng abogado. Sabi, huwag kayo magano kasi yan ang pinakamahirap i-defend sa korte. Yung nagsisinungaling ka. Eh, from the very beginning, totoo at totoo ang sinasabi namin. Wala kaming dinagdag na kung ano-ano dyan. Yun lang po sir, maraming salamat po. So, next, guys. Doon, Butang. Yung listahan ng mga senador, boss, tsaka congressman, parang in-expect namin lahat sila nabayaran eh. Pero parang bakit maikli lang yung listahan? Yung iba sir, hindi na namin siguro kung nabigyan mo, hindi na namin matandaan kung kailan at saka hindi namin ano kung maalala kung kanino. Pero pag limbawa ano sa amin na ito ipakita sa amin, siguro maalala namin. Guys, come on. Sir, ako po. Sir, ano pong reaction nyo sa sinabi ni Trillanes, nagsisinungaling kayo tapos lahat daw po kayo ay sasampahan ng kaso? Sa akin, sir, dahil ako yung driver dyan palagi sa pagbabasura din, masasabi ko lang sa kanya, kay sir, nagrespeto ako dyan, kahit nakapikit ako, sir, alam ko yung bahay niya, yan sa Antipulo. At uling nag-deliver ako dyan. Kasama ko si Mark Tiksay. Noong 2025 na. May huli ka akong dyan, dineliver sa bahay niya. At lahat ng mga akusasyon sa kanya ay totoo. Totoo lahat yun, sir. Huwag siyang magsinungaling sa amin dahil kitang-kita namin lahat. To be clear, sir, sino yung pinadeliveran natin sa Antipolo? Si Sir Antonio Trillanes, former. Sir, pwede malaman kung magkano? Yan, sir, yung portable coupon, envelope. Envelope. Siguro, sir, naglalaman ng 10M yun. Mga ilang beses yun, sir? Sa ako, sir, isang beses akong nag-deliver doon, yung last. Tapos yung mga kasama ko, nag-deliver din sa kanya. So, hindi niya may pagkakaila yon. Kung ano lang yung totoo, kahit pinapasinungalingan niya yon, huwag siyang magsinungaling, sir. Huwag kang magsinungaling. Dahil totoo lahat yon. Yun ang totoo dun, sir. Sir, gaano ninyo kakilala si dating Senador Trillanes? Bilang isang Navy, sir, kilala namin yan, pumutok yung Magdalo nung araw, 2003.
yun, doon namin siya lubusang nakilala, sir. Kasi siya yung isa na nagdala doon sa Magdalo na yun. So hanggang naging senador siya, sir, kilala namin siya. So yung respeto namin, napakalaki, sir, ang respeto namin. Ang nilalad lang namin dito ay yung pawang katotohanan lang na namin sa kanya. Kaya wag niyang pasinungalingan yon dahil tutulak yun, sir. Yun lang po. Sir, sa una yung deliver, sir, ng Mali-Malita, hindi ba talaga kayo nagkaroon ng duda? Wala, sir. Wala talaga? Wala kaming idea doon, sir. Yung Mali-Malita na yun. Pero alam nyo ang laman. Oo, sir. Alam namin ang laman kasi binibilang nga doon, sir, sa Valle Hindi ba Verde. talaga pumatak sa utak nyo Oo, na sir. Wala sa "Oh, amin ang yun. laking pira nito"? Opo, wala sa amin yun. Huli na lang po namin nalaman na yung pera na pala na yun ay galing sa flood control project. Nung nakita rin yung kumupit yung mga pulis, sir, hindi ba kayo nainggit na kumupit din? Wala naman kami sir na nakitang kumupit ang mga PNP na kasama namin. Hindi na namin ano yun sir. Pero napicturean niyo po, hindi ba? Wala sir, siguro yung fake news yan yun sir yung lumabas doon na may picture na may kamay. So hindi na nakalagay sa affidavit namin yan sir. Wala sa affidavit namin. Wala sa affidavit niya? Hindi Wala, sir. firmado po. Curious ako sa binigay yung pera kay Chairman George Garcia. Anong kapalit nun? Wala naman sir, yung ano lang sa amin doon na nakipag-meeting sa kay boss sa Maidas Hotel. So meron kaming van dyan na bulletproof. Yun lagi yung may laman ng pera. Naka-standby. Sino yung boss, sir? Si Boss Aldi. Ngayon, kami ng mga security, kasi pag meeting ko sa taas, ay nagi yung mari. Nandun yung close-in, saka yung mga dikit sa damo. Hindi naman lahat papasok. So dito kami mga security driver sa gilid, nakakapakaikot kami. So yung sasakyan namin na may laman ng pera, so nakita namin na dumikit yung sakyan niya. Saka sila niya ni Mark, saka Paul yung assisted sa sakyan niya, sir. Okay, question guys. And sir, follow-up ko lang din yung sinabi kanina ni Benji. Sinabi niyo hanggang dulo. So kahit anong gagawin nilang intimidation, pressure, so hindi na po kayo magre-recant ng mga statement niyo sa affidavit niyo. Wala na, sir. Wala na sir. Wala nang atraso. Wala nang atraso. atrasan yun. Okay, so sir, bago lumabas si Gutesa, nakipag-coordinate pa sa inyo? Wala, sir. Wala, sir. Wala. So, sarili talaga niya decision yun. Oh, yes, sir. So, nung nalaman nyo yun, ilang buwan ba yun bago kayo lumabas? Bago paglabas si Gutesa? Nagkaroon na ba kayo doon ng pag-meeting, ano ba tayo, lalabas ba tayo nito o hindi? Comment po. Sa amin kasi dyan, sir, yung mga opisyal namin dyan, kumbaga, inuhod kami na huwag na kayo sumali doon. So, merong ano dyan, sir, na inano kami, huwag na lumabas. Until, Kung pumutok si Tap Gutesa, yan lang po. Month prior, sir, pagkasama kami ni Orly Gutesa, ang sinabi sa akin, Chris, dyan ko muna, may pa-plant sign na ako. Yung sabi niya, lilipat ako na ibang trabaho, hugutin kita pag ano. Ang hindi ko alam na pag after 1 month na lumabas na siya sa Senate Blue Ribbon Committee, so nagulat kami, wala kaming idea, sir. Diyan na pala, Tap. so walang coordination ng nangyari Walang talaga. coordination nangyari. Hindi na pala, Tap. Akala ko hugutin mo ako. Kaya napaisip ko, sabi, akala ko hugutin mo ako. Dahil may bago tayong trabaho. Kasi panahon yun, pumutok na yung flood control na, sir. In-expect na namin na mawawalan kami ng trabaho talaga. Paano ang pamilya namin? Eh, sabi namin sa kanya, Tap, baka meron kang makasambahan natin ng trabaho. Baka pwede. So, nung paglabas ni Gutesa, sir, ongoing pa yung trabaho nyo? Yes, sir. Sir. Nag-deliver pa? Ay, hindi sir. Meron Parang- mga dalang. Tinigil na Nag-deliver yun. pa rin. Meron din siya, pero hindi na siya madalang. Okay, one more question guys. Mga kapatid, may isang tanong lang ako. Okay. Ngayon naki-question yung inyong kredibilidad. Naniniwala ba kayo na kung yung unang mga sinabi ninyo ay kasinungalingan, lahat ng sasabihin nyo, ipawang kasinungalingan na,
dahil depensa dun sa unang kasinungalingan na sinabi nyo. So kayo ba ay handa na humarap kahit sa ang korte, kahit kanino, at sabihin na yung sinasabi ninyo ay pawang katotohanan? Yes po. Oo, sir. Handa Opo, kami. sir. Panindigan namin yan kasi yan ang nakita namin, sir. Hanggang dulo. Tulad ng sinabi ko sir kanina, kahit saan korte kami magharap-harap, kung ano lang yung nandoon na partisipasyon namin tungkol doon sa pagbabasura, yun po ang namin. Yun ang sasabihin namin. Kaya ako na itanong yan, lahat ng departamento ng gobyerno takot na makaharap kayo. So sa nakikita natin ng sambayan ng Pilipino, ayaw nilang lumabas yung katotohanan. Yun. Puro salag ang ginawa nila pagkatapos ng lumabas kayo, puro depensa, imbis na patawag kayo at kakausapin at alamin kung totoo ba sinasabi nyo. Magbigay tayo ng ehemplo, yung Senado. Sinabi ni Senator Lacson na dinidiscredit niya yung inyong mga kredibilidad. So ito ay tahasa na pagtaliwas o pagtanggi na kayo ay makaharap. So ulitin ko, kung ang una ninyo sinabi ay pawang kasinungalingan, mga susunod ninyo sasabihin ay depensa lang sa unang kasinungalingan na sinabi ninyo. So naniniwala kayo, naniniwala ang taong bayan, maraming sumusuporta sa inyo. Nakita nyo naman sa mainstream media, talagang sinusuppress kayo, social media, tumatabla kayo. Marami ng mga retirees ang sumusuporta sa inyo. Sa bilang namin ngayon, running to 300, pataas na ang MNLF, MILF, naniniwala sa inyo. So naniniwala kami na ang sinasabi ninyo ay pawang katotohanan. Yes, sir. Opo, sir. Okay sir, bago kayo lumabas, nagkaroon kayo ng coordination. Kayong 18 Marines. Yes po. Then, before kayo lumabas, sir, alam naman natin lahat tayo may minamahal tayo sa buhay. Anong action yung ginawa bago kayo lumabas? Sa amin, sir, expected na namin yan na meron talaga kaming mabangga dyan. Saka meron kaming threat dyan sa kanila. So, sa amin naman, hindi naman kami natatakot. Basta, ang sa amin ay katotohanan lamang. So, sinikare nyo ba yung pamilya nyo? What I mean, something like that? Nandyan lang sa tahanan namin, sir. So, ano lang, sabi na, ingat lang. Kasi hindi naman tayo kriminal na hahabulin tayo, uhulihin tayo. Hindi naman siguro tayong sabihin na barilin nila kami dyan sa, ano, siyempre, kung ganun ang usapan, ibang usapan na yun, didipinsa namin sarili namin. Okay, kasi may question kasi sir, nakabase kang Gutesa. Di ba, nalaman naman natin na parang hinaras yung asawa niya. Then, it turns out na bumaliktad na si Gutesa. Base sa sinasabi ni Kung Mike. Ano lang siya, So, yun cyber ang lang business po ko. yun. Cyber lang po. Kaya, kasi siya lang mag-isa eh. So, kumbaga kami, ako, naawa din ako sir sa kanya. Kasi, nung time na yun, nung pumutok siya, nung sunod na araw, tumawag sa akin, baka pwede mo akong tulungan sa laban. So, kaso lang, nung pumunta ako dun sa area niya, hindi ko na siya makontak. So, wala na akong kontak sa kanya, sir. Sir, bago kayo lumabas, meron kayong contact kay Congressman? Wala na. Wala na, sir. Kasi, Wala na, sir. Wala na, matagal na. Nung lumabas Wala na, na, matagal na. magandang buwan na yan sa ibang bansa kasi nagpagamot po siya. So wala na kayong contact bago kayo lumabas? Wala na mga... Sa officer namin, sa level po namin, hindi man pwede kaming mag-behave. Direct contact, sir. Meron nakakontact po sa May kanya. dinadaanan pa. Opo, opo. Nung tinanggal kayo sa trabaho, sir, may separation pay ba kayo mula kay Congressman Saldi? Nung tinanggal kami, nakuha namin, pero kalahati doon sa base pay namin. So, kunti na lang natira doon kasi marami mang ginaltas. So, parang hindi sapat yung natanggap ko namin. Sabi nila yung si Laila de Lima daw yung nasa affidavit ninyo, hindi daw siya congressman noon at saka nasa kulungan daw siya noon. So paano siya nakatanggap at bakit siya binibigyan? Hindi, nung nakita ko sa dalawang beses pumunta sa townhouse. Dalawang beses siya nagipag-meeting po siya. May natanggap po siya. Alam nyo kayong dahilan bakit siya nakikipag-associate kay Saldi po? So, hindi ko na masyado, kasi kami, hanggang security level lang kami. Pero nakikita namin na yung lahat ng tao na pumupunta sa engagement na meeting ni boss, alam namin kasi nandyan na po kami sa perimeter. Okay, question guys. Good time kasi Sir, yung sa Quadcom sir, kasi todo deny po sila na tumanggap sila ng mga deliveries ng maleta.
Ano po yung masabi niyo particularly po kay Congressman Abante na he is denying na tumanggap siya ng mga pera doon sa ginawa nila yung tag 5 million yata yung nagkakamali doon sa affidavit ninyo. Ano pong masabi niyo doon kay Congressman Abante? So, dun sa member ng Quadcom, sir, bago pumunta kami ng sa Congress, Suwan, merong dito sa BGC, sa kondo ni Boss, may dala-dala na kaming mga paper bag na may laman ng pera. Marami po nilalagay sa sasakyan, sa van. Minsan kung kasya dun sa limo ni Boss, nandun sa likod. So, kami nang pag-convoy papunta sa Isawar, inaakyat namin, ang AA na yung nagdi-distribute po. So hindi mismo yung congressman yung inabutan ninyo? Yung mga Bali assistant kami niya. lang nagkakot, nagkagasakyan. Yung executive assistant niya na po, yung nag-distribute yun din po. So pag-aakot niyo ng pera, sir, pag de-deliver ninyo, may idea ba kayo kung kanino itong, alam na ninyo kung sino yung Tatanggap. pagdadala ninyo o tatanggap? Ako, sir. Wala bang nagreklamo sa mga tumanggap na kulang yung na-receive nila o wala silang na-receive tapos kayo yung sinisi? Wala namang Wala ganun, naman sir. po na sir. Hindi na namin yun, sir eh. Kasi paglabas na lang nila, sir, yung mga dala naming paper bag na may lamang pera, dala na rin nila, sir. Ano yun, sir? Every hearing ng Quadcom yun? Opo, Yung sir. delivery? Dalawang beses po, sir. Grabe. Sana all. Kaya pala ang ano nila, double time sa Kasi hearing. yung mga paper bag niyan, sir, bago magpunta ng Congress, bumibili kami mga paper bag dun sa BGC, sir. Lahat ng mga yun, sir, National Bookstore, mga paper bag, sir, na kasya yung 10. So kami bumibili, tapos bibigay namin kay Paul, sinisin lang sa Viber group namin, Paul, okay na ba ito? Okay na, sir, okay na yan. Kaya, So I'm sure that time alam niyo na ang kalokohan. hindi man namin. Hindi pa rin. So nagkaano, sir, naghihinala lang kami na bakit may ganun, pero sa level namin, for security lang na kami sa VIP namin, sir. So hindi naman kami nag-iisip ng hindi maganda security namin. Sa boss namin, kasi siyempre sinasahura niya kami, okay naman pasahod sa amin. Saka, sir, yung pera na yon, alam naming pera yan, pero hindi namin alam kung saan nanggaling yan. Yun yung pinto na totoo lang, sir. Galing ba ito sa bangko, boss, yung mga pera? Hindi, Hindi alam kung paano. hindi na, sir. O, sir, kasi hindi namin konser. Doon sa bali na kasi po, Doon yung binibilang, sir, eh. Saka doon na nila nire-repack o nilalagay sa mga konser. Sino nagbabagsak doon, boss? Yung nagre-remit sa kanya, sir. Sino yun, boss? Iba-iba, sir, marami. Hindi naman namin kilala lahat yung mga bagsak. So pagbagsak doon, nandun kami, ipapasok namin doon sa Valle Verde. Pagkatapos nun, bibilangin ni Paul tsaka ni Mark, saka ibabalik sa Malita. So dadali naman namin po sa Horizon. Sa pagkakaalam niyo, boss, galing mula sa ang office yung mga tao na yon or galing ba sa bangko yung mga yon? Hindi, sir. Bali, may iba-ibang Para probinsya, sir. security. Saan kaya galing yung pera na yun? May bandang Norte, may bandang Bicol, parang gano'n, sir. So ibig sabihin galing din sa mga congressman yung mga pera, kaya politiko din? Hindi rin natin alam, sir. Meron din, sir, na sa congressman. Pero lahat kasi hindi naman namin. Ang nakakalam mo, sir, yung AA, sila kasi yung contact doon kung kanino galing. Sir, yung pangalan na binabanggit ninyo, yung Paul at saka Mark, kaninong tao yan? Kay Boss Saldi po. Sila yung trusted ni Boss sa executive assistant niyo po. Magkaiba yung malita at saka envelope. Magkaiba Iba po. pa yung dinideliveran ng mali-malita, iba pa yung for envelope lang. Yung malita talaga, yung bagsakan na doon kay dating speaker na Romualdez po. Yung sa 42 McKinley Road, saka sa 14. Mga kapatid, baka ko makalimutan, kung kayo ang magdi-decide, kayo, grupo ninyo, saan nyo gustong mabilis na humantong itong usapin? Kung kayo magdi-decide, ha,
Saan nyo gusto? Gusto nyo bang humarap sa Congress, sa Senado? Gusto nyo bang humarap sa taong bayan? Kayo mismo. Ano yung nararamdaman nyo? Kasi hindi pwedeng humaba itong labanan. The more days na nag-extend ito, damaging sa inyo at damaging sa taong bayan. Ulitin ko yung tanong ko, kung kayo ang magdi-decide, saan gusto nyo humantong ito para mabilis matapos ang laban ng bayan? Sa amin gusto na namin matuldukan ito, matapos na, maaksyon na agad. Para hindi na tayo hahaba. Yun lang po, sir. Saan gusto nyong aksyon? Sir, taong bayan na lang siguro yung magdesisyon kung ano yung nararapat para sa mga anomalyang nangyari sa kwan natin. So ang sinasabi nyo, wala rin kayong tiwala sa anuman sa ngayon ng gobyerno na mag-iimbestiga. So ang panawagan ninyo, taong bayan na ang dapat umaksyon. Oo, sir. Oo, sir. Marines! Okay, so we have less than 5 minutes na lang. So, last question na to, sir. Then, bago kayo sasagot sa tanong, state your name, okay? Para klaro, okay? So, ano mensahe natin sa publiko, sir? State your name, then sagot. I am former si Cristani Eldado, Philippine Navy Marines. Ang masasabi ko lang sa gobyerno na sana matuldukan na itong korupsyon at sana isipin natin yung kinabukasan na ating mga anak, mga apo na kabata-bata pa, yung pondo na para sa taong bayan ibigay ng maayos, lalong-lalo na sa mga Department of Health, Department of Agriculture para sa programa. Sana yung mga pera na binubulsa nila, sana maging maramdaman din nila yung nararamdaman ng mga taong naghihirap. Kaya gusto namin matuldukan na sana itong issue na ito. Maraming salamat po. Sir, state your name. I'm Rene Boy Julian, Army Reserve. Ang masasabi ko lang ay yung totoo lang at sana matigil na itong korupsyon na ito at matuldukan na, at sana naman yung mga taong bayan ay sumuporta sa amin at sa ating lahat. Yun lang po. Sir. I'm former Sergeant Rodante Orbelio from Philippine Navy Marines. Ang masasabi ko lang sa taong bayan, tulungan naman ninyo kami na matuldukan yung katotohanan tungkol dito sa mga korupsyon na nangyari sa ating gobyerno, dahil tayo naman sa ating pamilya naman, sa mga kababayan natin ang naghihirap dito. Kaya tanggapin natin sa sarili natin na yung mga pirang nagamit sa flood control talagang galing sa masama at ginamit nila sa personal nilang interes. So sana magkaisa tayo na paano natin ito, tuldukan na natin. At sa mga gumawa naman ng panito, sana wag naman nila kaming gipitin o bigyan ng treat sa aming buhay, dahil ordinaryo lang din naman kaming mamamayan Sinabi lang din namin kung ano yung totoo dito at pawang katotohanan lamang ang sinasabi namin dito. Yun lang po. Sir. I'm Biniis Voluntati. I'm Technical Sergeant Biniis Voluntati, Philippine Navy Marines, retired. Ang masasabi ko lang sa sambayan ng Pilipino, bilang isang Pilipino, sana wag nila kaming husgahan. So, iimbestigahan natin kung anong tama, kung ano ang lalabas na katotohanan. Yun lang po, sir. Sir. Ako po pala si Master Sergeant Christopher Esquivel, Philippine Navy Marines, retired. Para sa akin po, sana po matapos nitong kaguluhan nito sa pamamagitan namin at matuldukan na yung korupsyon. Salamat po. Ayan. So, thank you, sir. Maraming salamat, sir. Thank you.